Maraming Diyos na banal, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang dakilang pagpapuri namin sa iyo, Diyos. Salamat po sapagkat namin na yung mga inamit namin, O Diyos, ay kulang upang aming alalahanin yung kabutihan mo po, Panginoon, sa iyong katapangan mo po sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Samahan kami ng Banal na Espiritu. Siya po ang magturo, siya po ang mag-guide sa amin. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod bilang channel ng iyong blessing. May parating, Panginoon, sa bawat isa ang gusto mo pong iparating na pagpapala, Panginoon, na matanggap ng bawat isa, Panginoon. Salamat po ng maraming at amin pong patuloy na pinagpapasalamat ng iyong kabutihan sa amin. Lahat po ito'y aming dalangin sa aming pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang pamagat mo ng ating pag-aaralan, ng pagbubulay-bulayan, ay the eyewitness evidence. Sa isang paglilitis po, mga kapatid, ng kaso, eyewitness is very powerful. Siguro marami na kayong nabalitaan ng mga kaso o ng mga may pinatay, binasaker, tapos merong nabuhay na isa para makapag-testify sa mga nangyari at para maparusahan yung mga mayroong kasalanan. Merong mga inihulog na sa bangin, meron na inihulog sa tulay, merong tinorture tapos itinapon lang sa daan. Pero pinahintulot ng Panginoong Diyos na sila po ay mabuhay para maparusahan itong mga gumawa ng mga krimen na ito. Kailan lamang po, mga kapatid, alam nyo na, itong mga balitang ito, na mayroon pong namatay sa hazing at mayroon pong mga lumitaw na testigo para idiin itong mga mayroong mga kasalanan. Kailangan po mayroong magkwento ng mga nangyari nang walang pagdududa at walang pag-aalinlangan. Ang aking pong tinutukoy sa umaga ito, mga kapatid, can the biographies of Jesus be trusted? Mapapagkatiwalaan ba, kapatid, yung mga sinulat ng mga apostol, ng mga disipulo, libong taon na yung nakakaraan? Meron bang eyewitness na meron tayong panghahawakan? Meron ba tayong mga testimonya ng mga taong nakasama ng Panginoong Yesus, nakasalamuhan niya, nakarinig ng mga turo niya, nakakita ng kanyang mga miracles, o meron bang nakakita ng kanyang kamatayan at naka-encounter ng kanyang pagkabuhay na muli? O baka itong mga nagsulat ng Bible, nagsinungaling lamang para sa kapakanan ng Panginoong Yesus. Alam niyo, mga kapatid, yung Bible, 40 ang nagsulat niyan, 40 authors, pero ni isa wala po kayong makikita na pagkakamali o pagkakaiba-iba ng sinasabi. Ang tanong, kapatid, meron ba tayong mga interview na eyewitness, matatanong and faithfully recorded kung ano yung mga nangyari? Babalikan natin ngayon, mga kapatid, ngayong umaga, libong taon na ang nakakaraan, kung naging fair ba yung trial na ginawa sa Panginoong Yesus? O baka ni-railroad o sobrang hindi makatarungan? Si Matthew, mga kapatid, known as Levi, siya po ay former tax collector. Siya po ay isang disipulo ng Panginoon. Siya po ay isa sa mga alagad. So, sigurado tayo, alam ni Levi o ni Matthew ang lahat ng mga ginawa ng Panginoong Yesus. Si John Mark sa Gospel o si tinatawag na Mark ay kumpanyon ni Peter. So, naibahagi ni Pedro na isang disipulo at alagad ng Panginoong Yesus kay Mark kung ano yung mga ginawa ng Panginoong Yesus. At si Lucas, the beloved physician,
at sumulat ng Luke at Acts. Siya po ay kumpanyo naman ni Paul, ni Apostol Pablo. And John, isa sa mga disipulo, alagad ng Panginoong Hesus, sinasabing napakalapit sa puso ng Panginoong Hesus ang sumulat ng aklat ni John. Mayroon pong 6 na trials na nangyari sa Panginoong Hesus, not 1, but 6 trials. Titingnan po natin ngayon kung karapat dapat bang ibigay natin sa Panginoong Hesus ang ating pananampalataya, pagtitiwala, pagsamba sa Kanya. The first trial, tingnan natin, John 18:12-14. Dinakip nga si Jesus at ginapos, 12:14. Dinakip nga si Jesus at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng mga kaawal na Romano na pinamumuluhan ng isang kapitan. Siya ay dinala mula kay Anas na biyenan ni Caiphas, ang pinakapunong pare ng taong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na makabubuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamamatay para sa bayan. So meron pong 2 military organizations sa paghuli at pagdakip sa Panginoong Hesus. Unang, nandun po yung Jewish soldiers. Ito po yung mga officer ng mga Jews. Sila po yung mga part ng temple guard. At second, ay mga Roman soldiers. Para po sa Saudi Arabia, meron pong tinatawag ng mutawa. Very powerful din po ito. Kuminsan mas malakas pa sila o mas powerful pa sila sa mga soldiers o sa mga police. So, yung mga nagpahuli sa Panginoong Hesus, nandiyan po yung unang pari, nandiyan yung skriba, nandiyan po yung mga pariseo. Sila po ang nagplano at para madakip at mapatay ang ating Panginoong Hesus. Walang kasalanan, puro kabutihan, maraming miracles ang ginawa ng Panginoong Hesus, maraming pinagaling, pinagbintangan na kung ano-ano. Why? Dahil itong mga religyoso na ito, itong mga taong simbahan na ito, kapag sila po ay naniwala sa Panginoong Hesus, mawawalan sila ng kita, mawawalan sila ng posisyon, mawawala sila ng kapangyarihan, mawawalan po sila ng impluensya. Alam niyo mga kapatid, religion is the worst thing that ever happened in the world. Religion, not Christianity. Christianity is personal relationship sa Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Malaki po ang pagkakaiba ng religion sa Christianity. Religion, ang turo ng religion, you will gain your salvation by works. Kaya ito yung alas ng diablo itong religion. Kasi imbes ng ituro, sumampalataya sa Panginoong Hesus, ang ituturo, magpakabait ka. Huwag kang mananapak ng tao. Hindi masama yun, pero dapat po ang mauna sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Sumampalataya tayo doon sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang turo ng mga church, ang turo ng mga religion, sasabihin nila, gumawa ng mabuti, mag-offer, magbautismo, maglagay ng abo sa noo, magpa-church member, sumunod sa kautusan. Pagtaliwas sa sinasabi ng Bible na ang Panginoong Hesus ang tanging daan para sa kaharian ng Diyos. Itong mga nagpagdakip sa Panginoong Hesus, yung mga nagpadakip sa Panginoong Hesus, mga taong simbahan. Kaya maraming nabubulag, mga kapatid, na tao ay dahil sa mga tradisyon. Itong mga nagpadakip sa Panginoong Hesus, mga reliyosong tao, mga taong simbahan, sila po'y very busy simbahan. Sila po'y 3 beses nananalangin sa templo at 7 beses nananalangin sa bahay
No, they were very religious. Ngunit ang sabi ng Bible, sila po'y kaaway ng Panginoon sapagkat sila po ay walang personal na relasyon sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemus, na isang pariseo, na isang taong simbahan, na isang pare ng mga panahon na yon, you must be born again. Ito isang utos, kailangan mong ipanganak na muli. Kailangan mong baguhin ang pag-iisip mo sa pagkakilala mo sa Panginoong Hesus. Kailangan yung patay mong espiritu mabuhay, ma-regenerate, para maunawaan mo ang mga salitang patungkol sa Diyos. Sa binasa natin mga kapatid, although si Anas ay hindi po siya high priest, pero siya po ang unang naging high priest. Kumbaga ano na siya, siya po ay retired na. Si Caiaphas po dapat ang high priest. Pero dinala pa ang Panginoong Hesus kay Anas na biyanan ni Caiaphas para i-recognize ang otoridad ni Anas. So anong makikita natin dito mga kapatid? Si Anas, parang sa movie, siya po yung mga big boss ng mga rap, mga magnanakaw. Siya po yung big boss ng mga political na gangster. Pinoprotektahan niya yung mga kriminal. So unang trial mga kapatid, preliminary hearing, illegal. Why? Anas ay hindi na official judge, pero doon unang dinala ang ating Panginoong Hesus. Second trial, Matthew 26:57. Then the people who had arrested Jesus led him to the home of Caiaphas, the high priest, when the teachers of religious law and the elders had gathered. So dinala na si Panginoong Hesus kay Caiaphas sapagkat siya naman talaga ang high priest. And Caiaphas earlier prophesied, alam nyo, itong si Caiaphas ay hindi po propeta, pero siya po ay nagsabi ng propesiya na totoong mangyayari sa ating Panginoon Hesus. John 11:51 to 52. Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niya ito. Bilang pinakapunong pari ng taong yon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa at hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Nung pinagpaplanuhan palang patayin ang Panginoong Hesus, nasabi na ni Caiaphas, na sabi niya, mas mabuti pang isang tao na lamang ang mamatay alang-alang sa bansa. Yun ang sabi niya. At ang sabi niya, no, si Caiaphas nagpahayag ng propesiya. Sapagkat ito po ay may katuparan at pagkakatotoo na ang Panginoong Hesus ay mamamatay para sa lahat, para sa bansang Israel, at hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mga kapatid, kailangan pong may sumalo. Kailangan pong may mamatay para ma-save yung kanilang power, yung kanilang kayamanan. Ilagay, ibentang sa Panginoong Hesus ang lahat ng mga rebelyon, pagnanakaw, panggugulo sa gobyernong Romano. At tandaan po natin, noong panahon ng Panginoong Hesus, sila po ay under ng Roman government. Itong trial kay Caiaphas, ito ay illegal din pa mga kapatid. Why? Kasi po gabi ginanap, wala naman pong ginaganap na trial sa gabi. At gusto ni Caiaphas at ni Anas i-railroad, idiretso agad ito, no? Sapagkat kinabukasan, magse-celebrate sila ng Passover. At ayaw nila mag-celebrate ng Passover na morome ang kanilang mga kamay.
Passover, ito yung panahon ni Moises na naglagay ng dugo doon sa mga pinto para malampasan ng kamatayan. Hindi nila alam mga kapatid, yung Passover ay ipoportray ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. At babayaran niya ang lahat ng mga kasalanan ng tao. At yung pagkain nila, na gustong-gusto nila na kumain sa Passover, yung tinatawag na kumakain sila ng lamb, buong lamb yun, kakainin nila. Yung lamb po ay picture, yung pagkain ng lamb o ng tupa ay picture ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Alam niyo mga kapatid, kahit alam nila iyon ang katuparan o yung pinipicture na yon, ang Panginoong Hesus ang katuparan ng mga yon, hindi pa rin sila sasampalataya sa Panginoong Hesus. Why? Dahil nakatuon ang kanilang mga isip sa pagpaparusa sa Panginoong Hesus, pagpasan ng mga kasalanan ng kanilang kasalanan, ibigay sa Panginoong Hesus ang kanilang mga kasalanan, ibigay sa Panginoong Hesus na siyang walang kasalanan. Nakatuon yung isip nila. Kahit alam nila o may magsabi pa na ang Panginoong Hesus ang katuparan ng mga ginagawa nila, hindi po sila maniniwala. And second reason, bakit illegal mga kapatid, wala pong defense attorney nung gabi na yon. Sa first trial, guilty na agad ang Panginoong Hesus dahil nag-thumbs down na agad si Anas doon sa interrogation na ginawa sa Panginoong Hesus. Tingnan po natin mabuti mga kapatid kung sino-sino yung nandoon. Si Caiphas nandoon, ang mga eskriba nandoon, mga tagapagturo ng kautusan, at yung mga elders nandoon, itong mga religious leaders. Mga reliyosong tao, kapatid, isipin nyo na yung Panginoong Hesus wala naman ginawa sa kanilang kasamaan. Puro kabutihan. Itong mga tao dito, puro panlabas ang ipinapakita, pero gusto nila sa Panginoong Hesus ibunton lahat. Lahat ng mga ginagawa nilang kabalusugan, ibintang sa Panginoong Hesus. Ito yung ayon sa batas nila. Deuteronomy 19:15. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang matulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ang patotoo ng 2 o 3 saksi. Hindi po sinabi ng Bible kung ilan yung mga nandoon na mga false witness. Maaaring 20, maaaring 30, mga religious leaders para idingin po ang Panginoong Hesus. Kailangan po yung mag-testify, yung yung magiging testigo, magaling magsinungaling. Kailangan mga best actor po itong mga ito. Matthew 26:60 to 61. Ngunit wala silang nakita kahit na maraming umarap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Sa wakas, may 2 umarap at nagsabi, sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itatayo sa loob ng 3 araw. Tingnan niyo mga kapatid, wala silang makita na pwedeng idiin sa Panginoong Hesus. Pero meron lumitaw na 2. Pero talagang sinabi ito ng Panginoong Hesus. No? Sinabi ng mga witness na dinig nila. Gigibain daw ang templo ng Diyos at muli itong itatayo sa loob ng 3 araw. Sa katotohanan, kapatid, kayang gibain ng Panginoong Hesus yung literal na building. At wala pang 3 araw, kaya niyang itayo yung building, yung templo. Pero ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus ay yung temple of His body. Ang binabanggit ng Panginoong Hesus ay ang kanyang kamatayan at
muling pagkabuhay. Siya po ay mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Yun po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. So doon idiniin ng Panginoong Hesus. Tingnan niyo mabuti, walang makita kasalanan. Pero dito idiniin. Matthew 26:62. Tumayo ang pinakapunong pari at sinabi ni Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? Walang makitang ginawa ang Panginoong Hesus, walang dalawang mag-agree, at ito yung nakita nila na talaga namang sinabi ng Panginoong Hesus. Kung ikaw, kapatid, ang nasa katayuan ng Panginoong Hesus, siguro ilagay natin yung sarili natin sa Panginoong Hesus. Wala kang ginawa kahit isang kasalanan, wala kang ginawang kasamaan, and yet, puro kasinungalingan ang ibinibintang sa iyo. Hindi ba, kapatid, mapapaisip ka at mapapasabi ka sa mga taong ito ng masama, ng hindi maganda, mapapamura ka na siguro, o maisusumpa mo itong mga ito. No? Makakapagsabi ka ng hindi maganda. And yet, mga kapatid, ang Panginoong Hesus, dahil siya po ay Diyos, siya po ay 100% tao, at siya po ay 100% Diyos, hindi po siya pwedeng mag-isip ng masama at makapagsabi ng masama o gumawa ng kasalanan. Matthew 26:63. Ngunit hindi kuminig si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pare, inuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang piniling response ng Panginoong Hesus, mga kapatid, tumahimik siya at hindi po siya umimik. Ano kaya yung tinuturo sa atin dito, mga kapatid, ng Panginoong Hesus na karakter? Kung minsan may nag-chismis sa atin, kung minsan pilit tayo pinasasama, kung minsan ibinababa tayo, kung minsan puro kasi numalingan ang sinasabi natin sa atin, huwag tayong mag-retaliate, mga kapatid. Huwag tayong kumante. Leave it in the Lord's hand. Sabi ng Panginoong Hesus, vengeance is mine, I will repay. Learn the lesson of the Lord's silence. Kapag may nanggugulo sa atin, kapag may nangaaway, at alam naman natin tayo yung tama, pinakamagandang response, kapatid, tumahimik tayo. Akala ng iba, sila yung panalo kapag napakalakas nilang magsalita, kapag sa pakikipagtalo, pakikipag-usap, kapag malakas ang sasalita, sila ang panalo. Pero, kapatid, tatandaan nyo, learn the lesson of the Lord's silence. Bahala ang Panginoon na dumisiplina dito sa mga tao ang hanap ay sirain tayo. Matthew 26:64. Jesus said to him, you have said it yourself, but I tell you, from now on you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Ang Diyos na buhay ng Panginoong Hesus nakatayo sa harap ng high priest na si Caiaphas, inuutosang magsalita ka naman. And finally ay sumagot ang Panginoong Hesus. Alam niyo, sa napakaraming paglilinis ng Panginoon, hindi po siya nagsasalita. And this time, mga kapatid, nagsalita siya ng isang napaka-strongest affirmatives. Sabi niya, tinatanong nila, ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang Messiah? At ang sabi ng Panginoong Hesus, you have said it yourself.
Alam nyo, walang dating sa English, wala ding dating sa Tagalog. Pero sa Greek, kapatid, napakaganda ng sinabi. Ang sabi ng Panginoong Yesus, emphatically yes. Ibig sabihin, mariin, idiniin niyang sinabi na ako ang Kristo, na ako ang Misaya, ako ang tagapagligtas. Sabi ng mga ibang kapagturo, wala po daw direktang sinabi ang Panginoong Yesus na inamin niya na siya ay isang Diyos. Pero yan, kapatid, ay isang napakalaking kasinungalingan sapagkat yan ang pruweba na inamin ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Siguro tatanungin nyo, pero Kuya Eric, merong nakalagay dyan na, but I tell you from now on, you will see the Son of Man. Ibig sabihin, Son of Man ay anak ng tao. Makinig po tayo mabuti, mga kapatid, kapag sinabing Son of Man, dati ang alam natin, tinutukoy dito ay anak talaga ng tao. Talaga namang siya po ay pinanganak ni Virgin Mary. Basahin po natin ang Daniel 7:13 to 14. I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a Son of Man was coming, and he came up to the Ancient of Days, and was presented before him. Son of Man is a title of great exaltation, no? Not of mere humanity, kapatid. Sapagkat kung ang tinutukoy ng Panginoong Yesus ay pagiging anak ng tao o pagsilang ni Mary, Virgin Mary, wala po silang pag-uusapan. Hindi po problema sa kanila yun. Kung sinabi ang tinutukoy ay pagiging tao niya. At napakalaki po ng mga impact nito doon sa mga nagtuturo ng kautusan. Sapagkat dito makikita nila na inamin ng Panginoong Yesus na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Son of Man was a divine figure in the Old Testament book of Daniel. Alam nila, sapagkat nababasa nila ang book of Daniel, na siyang yung Son of Man ay yung pupunta dito sa mundo sa tamang panahon at hahatulan ang mga tao na siyang mag-rule forever. Mag-rule forever dito ang Panginoong Yesus. So dapat yung mga nakikinig sa Panginoong Yesus sa mga panahon na yun, sasabihin, ikaw pala ang anak ng Diyos. Ikaw pala yung Mesaya. Dapat sasabihin nila, naniniwala kami sa iyo. Dahil ang dami namin nakitang milagrong ginawa mo. Kaya ngayon sasambahin ka namin. Pero mga kapatid, ito yung response. Matthew 26:65. Matthew 26:65. Ang sabi doon, mga kapatid, galit na galit si Caiaphas. Sa galit niya, pinunit niya ang kanyang mga damit. Then the high priest tore his robes and said, "He has blasphemed. Why do we still need witnesses? Look now, you've heard the blasphemy." So sa galit ni Caiaphas, pinunit ang kanyang damit na hindi karapat-dapat sa isang judge. Ito yung maliwanag na rejection sa Panginoong Yesus. Ito ang attitude ng religion, kapatid. Kaharap mo na yung katotohanan. Narinig mo na yung katotohanan. Pero sasabihin mo sa sarili mo, hindi ito. Dito na kami sa narinig namin dati. Dito na kami sa nakasanayan namin. Dito na kami kung saan kami namulan. Dito na rin kami umamatay. Kapatid, kung meron kang doubt, mag-search ka sa Bible. Search the Scripture.
Kaya maraming naliligaw, kapatid, kasi umaasa sa mga itinuturo ng kanilang mga leader. Umaasa sa mga sasabihin nila. Matthew 26:66. What is your decision? They answered, he deserves death. Under Jewish jurisprudence, hindi pwedeng hatulan ang isang tao dahil sa sarili niyang pag-amin at mga pananalita. Bagamat meron dalawang nagsinungaling na witness o nagpagtotoo, no, sa Jewish system, ang penalty ng blasphemy o pangumusong ay kamatayan. Itong korte na nagluliti sa Panginoong Hesus is under the best courtroom procedures ever established. Ibig sabihin, napakagalang-galang na korte ito. Sapagkat ang Diyos mismo ang nag-set nito, siya po mismo ang nag-set ng mga rules nito. Matthew 26:67. Tinuruan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok, pinagsasampal naman siya ng iba. Nag-umpisa na yung violenteng reaction ng mga reliyosong tao. At habang sinusulat ko po ito, kapatid, tumigil muna po ako at nanalangin sa Panginoon. Salamat ako sa Panginoon. Humingi ko ng tawad sa Panginoon sapagkat dahil po sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Hesus na walang kasalanan, dinuruan, pinagsusuntok, pinagsasampal. Hindi lang po yan, meron pang tumadyak, may sumipa, may sumabunot. Kapatid, naranasan mo na bang adoraan? Sampalin, sabunutan, sundukin. Lahat ng pinakamalalaking insulto natanggap ng Panginoong Hesus. Ba yung murahin ka lang, hindi mo na kaya, baka mag-retaliate ka lang. Siya, kapatid, na walang kasalanan, siya po yung magbabayad ng penalty ng kasalanan natin. Yung penalty ng kasalanan ng lahat ng tao. Kasama na itong mga dumura, itong mga nag-insulto, sumampal, sumabunot sa Panginoong Hesus. Kapatid, kasama tayo doon. Sapagkat ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. No? Lahat tayo mga kasalanan. So, kasama tayo sa binayaran ng Panginoong Hesus. Kasama tayo, kaya pinilit ng Panginoong Hesus na pagtagumpayan itong mga kahiraman na ito. Kung walang magbabayad ng penalty ng sin, kapatid, tuluyan na tayong mapapahiwalay sa Diyos. Tuluyan na tayong mapapahamak. And Jesus Christ is the only qualified person, kapatid. Walang iba. Kasi lahat ng tao nagkasalan, ang Panginoong Hesus lamang ang walang kasalanan na pwedeng magbayad ito. Ang kabayaran ng ating mga kasalanan, siya na walang kasalanan. Siya na Diyos na buhay. Siya lamang ang pwedeng maging mediator ng Diyos at tao. Wala na pong iba, kapatid. Sa violating reaction ng mga reliyosong tao, no doubt, they rejected Jesus Christ as their Messiah, as their Savior, na sinasabi ng propeta Isaiah 53 verse 3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng kapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Mga kapatid, hindi lang po isang beses, kundi ito po'y paulit-ulit na sinampal, dinuruan, sinuntok, tinadyakan, sinabunutan ang Panginoong Hesus. Tingin nyo mga kapatid, makatarungan po ba ito sa walang kasalanan? This is unusual trial. At kahindig-hindig po ito, sobrang nakakaawa ang itsura ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Isaiah
Isaiah 52:14, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Alam niyo mga kapatid, sa dami ng tinanggap na bugbog, suntok, sipa, kung ordinaryong tao lamang siya, sigurado hindi kakayanin. Yung isang suntok nga lang, di ba sa boxing mga kapatid, sa UFC na panood kayo, isang punch lang, knockout. Pero itong Panginoong Jesus, pinilit niya kapatid, na mapaglabanan itong lahat na ito. Kaya sabi kapatid, hindi na daw makilala ang Panginoon kung tao pa siya. Sa dami ng bugbog at suntok na inabot niya. And yet, the Son of God patuloy na nakatayo, patuloy na hindi umiibig. Tinanggap lahat ng physical punishment, never na gumante. Never na nanalangin o nagkaroon ng finger, nag-snap ng finger, na pumunta kahit isang anghel para patayin lahat ng mga gulpi sa kanya. Sabi ng mga scholars, mga kapatid, Jesus Christ was the most powerful man who ever lived. In order to receive yung mga suntok, mga sipa, mga tadyak, mga sampal, and still, nakasurvive siya. Kailangan kong sobrang tatag at lakas ng katawan ng isang tao para masurvive yung mga ganun. And yet, ang sabi ng Bible, mga kapatid, talagang malakas po ang Panginoong Jesus. Kaya mali po yung nakapako sa cross, nakita yung ribs, pagkatapos maganda yung mukha. Hindi po Panginoong Jesus yun. Kasi ang dapat i-portray ng mga painting o mga lukit na kung gusto nila, dapat malaki ang katawan, hindi kita yung mga ribs. At yung mukha niya dapat hindi na halos makilala. Dahil yung sabi ng Bible, hindi na halos makilala ang Panginoong Jesus sa lahat ng bugbog na inaabot niya. Isaiah 53 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Yung po din yung pagtotoo ng Apostol Pedro, yung healed, yung pinagaling, ibig sabihin po nun kapatid, reconciliation. Dati tayo yung mga kaaway ng Panginoong Jesus, ng Diyos. Dati hindi tayo makalapit sa Panginoong Diyos. Dati hindi po tayo pwede makipag-isa sa Diyos. Pero nagkaroon ng pagkakasundo sa Diyos dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. How did Jesus Christ stay on His feet? How did He live through such punishment? Hindi nyo natatanong kapatid, paano niya napaglabanan yun? Yung ganong, meron pa nga sinasabi, yung mga nilalaki ko sa kanya, meron pong parang kawil, na kapag pinalo sa kanya, sa mga likod dito, kung napanood niyo yung Passion of the Christ, hindi pa ganon. Grabe na yun. Pero mas grabe pa po doon. Meron po parang mga kawil doon, at pag hindi lang ganon, sasama po yung balat at laman, at makikita po yung mga buto. At siguro nakita nyo na yun, yung mga nasugatan na halos halos kita yung buto, yung puti. Ganun po kapatid, yung dinanas ng Panginoong Jesus. Bakit kaya natiis ng Panginoong Jesus ko? Because kapatid, nasa isip ka niya. He had you in mind. Iniisip ka ng Panginoong Jesus. Iniisip tayo ng Panginoong Jesus. Iniisip niya ang sangkatauhan na ito lamang ang tanging paraan
no, na kailangan yung makarating doon sa cross upang matupad yung propesya. He had to pay the penalty of sin. Kailangan bayaran niya ang kasalanan natin, kapatid, which is spiritual death. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kailangan yung kasalanan natin bayaran niya in our behalf. 2 Corinthians 5:21. Gusto kong basahin natin ito, kapatid, nang sabay-sabay sa ating mga sarili. At muni-muni inalad-bulay-bulayin natin ito. Sana magkaroon ng impact sa atin ito. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y dinuring ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kapatid, kung meron ka pang alinlangan sa Panginoon, kung wala ka pang personal na relasyon sa Panginoong Yesus, huwag mong baliwalain, kapatid, yung ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi po dyan, siya na walang kasalanan, itinuring ng mga kasalanan upang sa paglapit natin sa Panginoong Diyos, sa pakikipag-isa natin sa Diyos, ay magiging matuwid tayo. Magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. At wala pong makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At hindi po dito natatapos, kapatid. Yung mga punong pare at mga eskriba, mga Pariseyo, at hindi pa sila nasiyahan sa pananakit at pambubugbog. Matthew 20:68. Prophesy to us, you Christ, who is the one who hit you. Isipin niyo, mga kapatid, prophesy to us, ikaw Kristo, unahan mo kung sino ang sumuntok sa'yo, kung sino ang sumampal sa'yo. Todo-todong pag-insulto, pangungutya, yan ang ginawa ng kaaway sa ating Panginoong Yesus. The third trial, Luke 22:66-71. Kinapagahan niya ni Katikon ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Dinala nila si Jesus sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at sila'y kanilang tinanong, sabihin mo sa amin, ikaw nga ba ang Kristo? Sagot si Jesus, sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mo bang sabihin, ikaw ang anak ng Diyos, talong ng lahat? Kayo na rin na nagsasabi, tugon niya. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig, sabi niya. Dito ang binigay ng Panginoong Yesus sa kanila ang supreme sign of His Messiahship. Nung sinabi niya, the Son of Man will be seated at the right hand of the power of God, and answered affirmatively sa tanong nila, are you the Son of God? Ang sagot ng Panginoong Yesus, yes, I am. And still, nireject nila ang Panginoong Yesus. Nireject ng Panginoong Yesus, ng mga Hudyo ang Panginoong Yesus. Sila po'y saradong-sarado, binulag ng kanilang reliyon, at hindi po nila kayang tanggapin ang Panginoong Yesus. Alam niyo, mga kapatid, kung nanonood po tayo ng YouTube sa ating mga TV, ngayon po sa Israel, meron po isang tao doon na kinagigiliwan ng mga Hudyo, na pinagpapalagay nila ngayon ang Messiah. Matalino itong taong ito, lahat ng tanong nila nasasagot, pinagkakaguluhan kung saan pumunta, sapagkat hindi sila kailanman naniniwala sa Panginoong Yesus.
Ito yung napakalaking kalungkutan, kapatid. Merong mga tao doon, pag sinabi mong Jesus Christ, tatanungin nila, ano yun? Isang klase ba ng soft drinks yun? Isang klase ba ng candy yun? Yun yung pong nakakalungkot, mga kapatid. Na ang Panginoong Jesus namatay para sa kanilang mga kasalanan, para sa ating mga kasalanan, pero hindi nila kailanman nakilala ang Panginoong Jesus. Alam niyo, doon sa librong binabasa ko, mayroong isang professor na Hudyo, nang sabi niya, alam niyo, nung hindi ko pa kilala ang Panginoong Jesus, napapadaan daw siya doon sa church ng mga Roman Catholic. May Roman church doon sa Israel. At yung nakapako daw doon, ang akala niya, ay isa sa mga Diyos-Diyosan ng mga Kristiyano. And one time, nakita niya doon sa isang Kristiyano yung propesiya mula sa Messiah, yung Isaiah 53. Sabi niya, nakita niya doon sa Bible ng mga Kristiyano. Sabi niya, parang itong nabasa kong Bible nito ay katulad nung nabasa ko doon sa Bible ng mga Hudyo, ng mga Jews. So tali-tali daw siya nagpunta doon sa kanilang bahay. Binuksan niya yung Isaiah 53. Mga kapatid, pag meron kayong time, basahin niyo po yung Isaiah 53. Nandun po yung propesya ni Isaiah kung ano yung gagawin sa Panginoong Jesus. Binasa natin, konti lang po yun. Sabi niya, binuksan niya agad. Sabi niya, parehas na parehas yung sinasabi sa Bible ng mga Kristiyano at sa Bible ng mga Hudyo. Sabi niya, kahit kailan, hindi ito nabanggit ng nanay ko sa akin. Sabi niya gano'n. Hindi niya nasabi ang pangalan Jesus Christ. Kaya hindi ko alam kung ano yung Jesus Christ. Kapatid, ito po yung katotohanan na ang Panginoong Jesus kailangan nating magmadali. Kailangan nating magsumikap na ipamalita ang patungkol sa Panginoong Jesus. Sapagkat hindi po lahat ay nakakarinig ng patungkol sa kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Kapatid, kung minsan gusto niyong sumuko sa lahat ng mga problema, kung minsan iisip niyo, bakit kaya nandito pa ako? Ang dami ko namang problema. Lagi akong may sakit, yung aking mga mahal sa buhay, nagkakaroon ng malubog sakit, yung mga relasyon hindi maganda. Bakit kaya sa araw-araw ang hirap kumuha ng mga gastusin? Kung saan kami kukuha ng mga gastusin? Mga kapatid, huwag niyong kalilimutan yung sinabi ng Panginoon Jesus. My kingdom is not of this world. Hindi po yung ating, hindi po ito yung kingdom ng Panginoong Jesus. Ang kingdom ng Panginoong Jesus ay nasa langit. So kung meron man, basahin na rin natin, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would be fighting so that I would not be handed over the Jews. But as it is, my kingdom is not of this world. Maiksi yung buhay natin dito, kapatid. Napakaiksi compared doon sa eternity. Yung itatagal natin dito sa mundo, napakaiksi. At wala pong nakakaalam kung ako nandito pa bukas, kayo nandito pa sa isang linggo. Kaya kapatid, bawat minuto, bawat segundo, bawat oras, bawat araw,
Gawin nating kapaki-pakinabang. Gawin nating mahalaga. Alisin na natin yung mga hindi magandang mga ginagawa natin. Kundi, i-treasure natin yung binibigay ng Diyos na araw sa atin o sandali. Nang sa gayon, ang Diyos ang malulunod. Kapatid, ano yung pumipigil sa iyo para lumapit sa Panginoong Hesus? Ano yung pumipigil para mapalitan ang pagkakilala mo sa Panginoong Hesus? Yung bang mga kasalanan mo, alam mo, yun ang pinunta ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Bayaran yung penalty ng ating mga kasalanan. Yung bang sana pumipigil ba sa iyo, kapatid? Yung sasabihin ng mga tao, mag-iba na yan ng reliyon. Magpapalit na yan ng reliyon. Kapatid, hindi reliyon ang dinala ng Panginoong Hesus. At hindi po yan ang tinuturo ng Anteo Bible Church. Ikaw ang nasa isip ng Panginoong Hesus, kaya tiniis niya ang lahat ng mga sugat, bugbog, sabunot, sipa, panlalait, panginsulto. Kailangan niyang makarating doon sa cross, kapatid, para makapagbayad ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, malinaw na sinabi ng mga eyewitness kung sino at ano ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Kung may doubt ka, magsaliksik tayo, mga kapatid. Search the Scripture. Huwag mong paniwalaan yung mga leader na dinadala ka sa kapahamakan. Yung mga leader na debate ang alam at hatred ang tinuturo sa bawat isa. Na siya lamang yung tama. Yung turo niya lamang ang tama. Kapatid, nais kong bulayin natin yung mga pinagdaanan ng Panginoon Jesus. Siya na walang kasalanan ay itinuring na makasalanan upang tayo ay makalapit sa Panginoong Diyos. Ano man yung nagawa mong kasalanan, kapatid, kalimutan mo na yon. Kapag hinihingi mo ng tawad sa Panginoong Hesus yun, pinatawad ka na. Kalimutan mo na, ibaon mo na sa limot. Huwag mo na umayin sa baon. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon kalaki ang pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ito'y pinakita ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sapat na po para tayo ay may ligtas sa sigurado kapahamakan. Believers are in this world, but they are not of this world. Malinaw na malinaw, kapatid, pansamantala lang tayo dito. Hindi po tayo taga-mundo. Kaya dapat tayo ay nag-iisip, gumagawa, at nagsasalita ng citizens of heaven. Tayo kayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang masasalamat. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, nasandigan ng aming pananampalataya. Panginoon, alam namin, maliit kami ang aming kaalaman, ang aming kasipan. Kung pag-aaralan namin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Pero salamat, Panginoon, sa mga eyewitness na nagpatotoo paano Panginoong Hesus naghirap, tiniis lahat ng mga suntok, mga sipa, mga tadya, sa punot, Panginoon, upang sa gayon mabayaran ang aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Alam namin, Panginoon, hindi namin kaya ipaliwanag sa aming mga isipan, hindi namin kaya aruhin. Pero salamat sa mga wisdom na binibigay mo po sa amin. Panginoon, sana huwag po namin baliwalin itong paghihirap ng Panginoong Hesus sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat. Kami po nagpapasalamat. Pinapanaw po namin ang napakalaki, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng
kami po ay mayroong kaligtasan, mayroon po kaming magandang kalalagyan sa sandaling kami po ay mawala dito sa lupa. Maraming pong salamat o Diyos, at ikaw po ang aming maluwalhati, ikaw po ang aming may taas. Lahat po ng gamit na namin sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.